Magandang araw po sa kanilang lahat. Ako po si Robbie Alampay, Puma-Podcast. Nandito na naman po tayo sa Teka Teka. And kasama po natin ngayon yung isa sa ating mga paboritong ekonomista ng bayan, Professor Shelo Magno ng UP School of Economics. Do follow her, of course, on YouTube. Hanapin niyo lang Shelo Magno, lalabas po yan. Chikahan with Professor Shelo Magno. And ako po, sinamantala ko, inimbita natin si Professor Shelo Magno dito dahil kami rin dito sa Puma Podcast at sa Teka Teka, marami kaming gustong itanong kay Professor Shelo Magno. Specifically, we wanted to talk about yung SONA ni President Marcos at saka, alam natin, medyo ilang linggo na nakalipas doon, pero pagkatapos noon, may sumunod na hindi masyadong napansin ng mga tao. Yung mga tao iba sinusundan, pero hindi lahat sinusundan yan. It's not very sexy. Yung submission ng budget for 2025. So we wanted Professor Shelo Magno here to talk about ano bang maintindihan natin ngayon? What do we get from the SONA and what do we get dito sa budget in terms of Professor Shelo, ito na, diretso ko na. If you listen, I'm sure you listen to the SONA, you watch the SONA, and then kung titingnan natin yung budget na sinabmit ni President Marcos for 2025, malinaw ba ang prioridad ng ating Pangulo at saka ng ating gobyerno? Actually, kapag tiningnan mo naman kung ano yung mga nilistang programs and projects ng Presidente, they're very specific. At may nilalaang pondo naman dyan ng gobyerno. For example, yung sinabi niyang programa para sa agrikultura, may nakalaang budget naman dyan, edukasyon, healthcare, infrastructure, no? But yung isang napaka-glaring na gap sa akin ng SONA ng Presidente in relation to the budget is, where do we get the money to finance all these promises that he's making? Naalala ko kasi may isang article akong nabasa mula sa Chamber of Farmers na binanggit nila na for the President to be able to really do the 29 peso per kilo rice na magiging accessible for the bottom 20% families in terms of income, you will need around 220 million pesos a day. A day? So, okay. a day ha? So that's why they're saying na medyo unsustainable tong pinapangako ng Pangulo. Kasi paano kinumpute yung 220 pesos? Kasi ang average presyo ng bigas ay around the 47 pesos. Diba? So to some extent, kailangan magbigay ng subsidiya ng gobyerno yung difference between yung ibabayad natin na 29 pesos at yung totoong presyo ng bigas. At kung gagawin mo yung available sa bottom 20% ng populasyon, ilan yan? I-multiply mo yon. So kung 100 million times 20 pesos, doon papasok yung hindi nga lang 200 million yun, lagpas-lagpas pa, diba? Dahil may isa pang dagdag na zero doon. So yun yung mga katanungan, yun yung napaka-basic sa akin because when I was at the Department of Finance, malaking challenge yan sa amin. Pagka-budget season, we have to forecast kung magkano yung potential revenue ng gobyerno ng taong ito, saan kukuhanin, paano i-manage yung utang, deficit, lalong-lalo na yung debt to GDP ratio. At wala tayong kahit anumang statistics, paliwanag, instruction, polisiya na nadinig sa Presidente. That's one. Siguro ipo-point out ko rin, kasi itong initial stages ng budget process, nagsisimula tayo dun sa National Expenditure Program. Nanggagaling yung proposals na yan from the executive branch. So natural, nire-reflect niyan yung programa ng iba't ibang ahensya. Pero what is interesting in terms of the budget process ay yung pag-undergo nito ng deliberation sa House of Representatives at sa Senado. At dyan nagkakaroon ng malaking pagbabago. In fact, the previous years, ito kasi yung pinakaisa sa mga core basic principles sa budgeting. Kung ano yung sinubmit under the National Expenditure Program, di ba yan yung dinetermine nila, ito yung budget ngayon for 2025. So dapat dito lang yung gagalawin ng Kongreso. What has been the budget for the past years exceed yung figure na dinedetermine sa National Expenditure Program, ha? Lumalagpas yan because so lumalaki, hindi lumalaki. Yes. So kaya may malaking na. Okay, sige. Yeah, it's a question of constitutionality.
meron ng mga kaso na isinampa before the Supreme Court sa constitutionality nung ginagawa ng Kongreso natin. Yung SONA, it is intended to give us a snapshot of where we are at this point, di ba? Yes. After what is it now? 2 years with President Marcos. It's there to provide a snapshot. At the same time, yung budget naman, it is there to signal what we want to do in the future, in the coming year. So, nandun ako na on the one hand, sinasabi ng Pangulo, ito ang nangyari at ganyan tayo humantong dito. Pagkatapos meron siya paiwatig na simula dito, gusto nating maabot naman yung piniroroonan natin. And the budget is the one that expresses, ay, saan ba tayo patungo? So, dun muna yung gusto kong tanong. Hindi muna natin himayin yung mga yung mga technicalities sa proseso, dadating tayo dyan. But doon sa SONA, malinaw ba kung nasan tayo ngayon? And relative to that, malinaw at consistent ba yung sinasabi ng Pangulo na sa susunod na taon naman, ito ang babaybayin natin? Sige, bibigyan kita ng konkreto. Ito, konkreto example. Kung ano ba yung relationship ng SONA at saka ng lumalabas na budget, ha? Nung tinitingnan ko, habang pinapakinggan ko yung SONA, 2024 SONA ng Presidente, napaisip ako na magandang tingnan kung ano yung SONA ng 2023 at kung na-accomplish ba yung mga pinapangako niya doon. Sa SONA ng 2023 ng Presidente, meron siyang mga binanggit na mga infrastructure projects. Okay? Isa sa mga infrastructure project na yun ay itong Negros Panay Bridge. Okay? Tiningnan ko yung National Expenditure Plan and as I said, ito program. And as I said, ito yung programa ng executive government. At nakita ko yung budget para sa bridge na yan sa pinropose ng DPWH. Natapos yung proseso ng budget for 2024. Itong budget for the Panay Negros Bridge ay nalipat mula sa priority ng DPWH to the unprogrammed portion of the budget. So what does it say about the priorities identified by the President and the budget that comes out of Congress? Malaking question mark sa akin yan. Kasi sa akin, una, majority ng Kongreso, kaalyado naman ng Presidente. So di ba dapat align sila sa mga agenda? So bakit itong mga pinapangako ng Presidente at priority niya sa SONA ay hindi nire-reflect ng budget? So isa pa lang yan. Tiningnan ko pa uli itong listahan nung mga nasa unprogrammed appropriation ng 2024 budget. Hindi ba binanggit doon sa speech ng Pangulo yung land titling ng mga magsasaka? Itong support for land titling, again, ay nalipat dito sa under foreign assisted project ay nalipat sa unprogrammed appropriation. Yung pagpapalakas ng ating military modernization, nalipat din sa unprogrammed appropriation. So for me, it's a huge red flag kung paano ko ba seseryosohin itong mga ini-enumerate ng Presidente kung yung budget after mag-undergo ng proseso sa Kongreso ay naiiba yung prioritization. Okay. So I guess na dun yung isang tanong ko. Actually, inatras mo pa to a more basic point. Naniniwala ka ba sa SONA at naniniwala ka ba sa inihahain na budget para sa susunod na taon? Because what I'm hearing is what you're saying, and I don't know if you're saying it for this particular president or this is an observation across all administrations. Nasa totoo lang na when it comes to the budget, ang ganda sa mga headline, di ba? Ito, ganito kalaki, 6-point-something trillion pesos ang inihain na budget at saka ito ang mga nakalagay na priorities. Pero ang sinasabi mo, by the time it passes the legislative mill and by the time it is approved and then ultimately signed by the president himself or herself, hindi naman yan yung sinabit eh. So iba basically, na yung priorities. So let's get that out of the way.
are we supposed to believe in are we supposed to take the budget, in fact, as an expression of the priorities and vision of a government? So kaya dapat pinagbabanggayan at nagde-demand ka ng accountability because normally the SONA should give the government as a whole the guidance, 'di ba? Framework kung ano ba yung patutunguhan natin. Dapat nire-reflect 'yan sa budget process, doon sa nilalaman ng budget natin. Dapat nire-reflect 'yan sa priorities ng policies. Kaya for me nung nire-review ko yung SONA, it's really just an enumeration of projects but without clear framework or policy directions or advice kung saan nga ba tayo patutungo. 'Di ba? May konting binanggit na ibang industriya na kailangan suportahan pero walang malinaw na framework kung magpupush ba tayo ng industrial policy. 'Di ba? Binanggit yung problema natin sa food security at kung ano yung mga ayuda na ibibigay ng gobyerno pero walang malinaw na direksyon. Walang, kumbaga, di ba kapag may mga empleyado ka, nagtatrabaho kayo, may target setting kayo, ito yung dapat nating ma-achieve within the year. Walang ganon. May listahan ng mga konkretong proyekto na yun nga, nadideprioritize naman pagdating sa GAA. So, kaya importanteng, hindi ko sinasabing i-abandon na natin kasi wala namang kwenta at hindi naman na-implement at walang panghahawakan, no? But this is how we can make governments accountable. Ano yung sinabi ng presidente? Ano yung pinangako niya? Nire-reflect ba to sa budget? Bakit hindi nire-reflect sa budget? Ano yung nangyari? So, dito natin makikita yung tunay na naratiba kung paano pinatatakbo ng mga politiko yung ating pamahalaan at kung ano nga ba ang tunay na priority nila. Kasi sa speech ng presidente, binanggit niya priority ang health. I-expand daw ang PhilHealth. How do you do that if you're getting PhilHealth's money? Diba? Yung mga ganung inconsistency kasi And it's not even the budget. That's the previous year. Kasi yung mga policies na sinasabi ng presidente, supposedly continuous yan. Nagbi-build ka dun sa mga existing policies mo. Na dapat nire-reflect din not just of the future budget but the current budget. At hindi yun nire-reflect ng current budget natin. I guess ang point naman dito is whether it's the SONA or the submission of the budget, at the end of the day, these are good for 1-2 days of headlines, diba? Maybe 1, 2, 3 days of things that people can talk about on social media. But I guess ang bottom line dito is that that's not a pattern, diba? Parang, and what you're saying is gaya na sinabi mo, if you want to understand the relationship between the budget of 2024 and what's actually going to happen to 2025, let's look back at what happened in 2023 and what actually happened in 2024. So, first lesson, don't take one-day sound bites as an indicator of the priorities. Actions speak louder than words, and tingnan natin kung ano yung nangyayari tuwing may sinasubmit at saka even may pinapangako. Yes, and the actual implementation. 'Di ba? Doon mangyayari yun sa actual na implementasyon. At saka yung budget kasi hindi siya sexy topic, 'di ba? Pinag-uusapan lang siya kasi part siya ng cycle ng gobyerno, but no one's really paying attention. Even if malaking issue 'yan na nakakaapekto sa atin kasi kung paano popondohan ng gobyerno 'yan. We're talking of taxes. Sexy na sabihin ng Secretary of Finance na there will be no new taxes. Minsan, doon na nagtatapos yung narrative di ba? Sarap pakinggan, no new taxes. But how do we really finance 6 trillion budget? Ibig sabihin, mangungutang. Yung utang na to, sino magbabayad? Yan yung mga naratibo na hindi natin nare-realize. Na minsan, sige, mangungutang for this generation, but it's actually a future generation who will pay for these liabilities, the debt that the government accumulates. Na hindi sexing pag-usapan, walang direktong epekto sa atin ngayon. Kaya hindi natin nare-realize. Kaya si Professor Shelo Magno nagsasapsapon pa yan para lang gawing sexy ang usapin ng economy. Kasi ngayong gabi, halimbawa, 'di ba? Pinag-usapan namin yung economic compensation sa oil spill. Masyadong mabigat. Kaya sa dulo, pinakanta ko yung mga guest ko na Ocean Deep.
But seriously, ang isang nangyayari sa SONA, which we hope can bring people to economic conversations. Hindi naman kailangan yung pang-classroom, di ba? But really, yung pang sariling buhay natin, ano bang implikasyon ng sinabi ng Pangulo sa buhay natin? But even that, sometimes it's not sexy. Sometimes it's tiring. And so therefore, ano yung headline sa SONA natin? It was about POGOs. I don't know if you consider that an economic issue, given the size of POGOs and the number of employment there. Mayroon ba tayong revenue mawala dito, and so on. But it was largely discussed as a social problem, di ba? For the social ills, or as a national security problem, as a foreign policy problem or issue. And it was not really, at the end of the day, an economic conversation that became the headline. And I think by design, di ba? Parang gaya nga ng sabi mo, you could go through the entire SONA and people are like nodding their heads, okay, taking notes, okay, sinabi niya to. But at the end of the day, you save the best for last, ika nga. And therefore, he knew that promising to get rid of POGOs will make people forget everything else that he said, or, I guess to your point, he did not say. But even the issue of POGO is a good example of why now it's a sexy issue. Kasi naging Marites level na siya. Diba, in the beginning, before the investigation of Senator Risa Hontiveros, ang dami ng hearing, nasa DOF pa ako, hinihearing na yung POGO. Gumawa na kami ng cost-benefit analysis dyan. May mga numbers na. Even without the social impact of POGO, we can already see that the economic cost is greater than the benefit that we're getting from POGO. Yes, they're paying taxes, pero yung cost na dinadala nila sa atin ay mas malaki kaysa sa benefit. Sinulat natin yan, pinresent natin sa hearing, sinubmit ni Senator Gatchalian sa Malacanang. And yet, it took months bago mag-decide ang presidente na iba ng POGO. And I think the time when he decided to ban POGO is not because of the economic discussion, which provides you with very concrete basis to make a policy decision. The reason why the president used it as a closing policy statement in his speech is because it was sexy. Nagka-drama na eh. Lumabas na si Alice Guo. Lumabas na yung mga POGO farm. Lumabas na yung mga personalities involved. So nagkaroon na ng social pressure. In fact, ito nga natatawa nga ako habang nagsispeech eh. Itong mga pumapalakpak na mga senador at congressman, sila din naman yung supportive dati sa POGO, di ba? When we were attending the hearing of POGO in the Senate, yung mga iba doon, ginigrill pa kami kung bakit sayang daw yung mga benefits na nakukuha. And after the delivery, sila din yung pumapalakpak na masaya na ibaba na yung POGO. Diba? So, the whole, for me, that's how you shape policy. It's not really about the economics. It's not about the numbers, but it's the drama that comes with the policy discussion. And the pivotal aspect ng POGO sa pagbaba ng POGO ay hindi dahil napakalinaw nga ng economic discussion dito, which I would argue is clear, but because nagkaroon na ng drama. Diba? Okay. Sige. Let's round back now to where you started. Gaya nga ng sabi natin, yung POGO that was easy to follow because naging Marites levels na, gaya ng sabi mo. It became scandalous. It became crystallized, personified by Alice Guo, and then all of a sudden people remembered na nga pala may slavering nangyayari, may human trafficking na nangyari, may alam natin ng kriminalidad, may iba diyan kung may buwis man yan, sigurado kaming that's not worth it for us as a society. That all was clear, as you said, but it became easier for people to remember. Nga pala. Issue yan. And therefore, it became easier for politicians to change their stance, and for that matter, for President Marcos to take a clear and stronger stance and ban starting today. Diba? So, yun. But that's because it's sexy. Now, to your point, maraming nangyayari sa budget. Diba? Maraming nangyayari sa budget from the time it is actually submitted to the time it actually comes out. And a lot of that is not sexy. And a lot of that is
actually flies For under the us. radar. Not sexy for us, yes. but sexy for the politicians. Yeah, but to your point, di ba? You don't get any changes in policy and in legislation unless it becomes sexy for us, di ba? Yeah. So, Yeah. but di ba? But ang punto is kung sexy lang for the politicians, kaya may nangyayaring hocus-pocus sa budget na hindi na natin malalaman. And by the time apektado na tayo, hindi na natin alam paano nangyari yon, di ba? So, yun yung tanong ko sa'yo. Balik mo ngayon doon sa kanina mo pang gustong ikwento. Ano nga ba nangyayari? By the time i-submit at hindi natin minamatsagan, anong nangyayari sa budget? Nasa interest kasi ng mga politiko na wag natin i-monitor at di natin mapansin para yung mga insertion nila nasasaksak nila sa budget. Well, technically naman, even at the department level, kapag pinrepare yung budget, dapat nakukonsulta din, open yan sa public, at yung mga various stakeholders nakukonsulta sa pagporma ng budget ng executive. Pag sinubmit na yan sa Kongreso or sa House of Representatives at sa Senate, more or less naka-live stream yan, di ba? Napapanood natin yung mga budget deliberation, kaya natin nalalaman yung confidential fund ni VP Sara dati na nawala na because of public clamor. So nawala. Nababantayan natin yan. Naging sexy. Naging diba? sexy. Diba? Kasi naging issue siya. Naging dramatic. May mga nag-deliver ng speeches. Diba? But at the final stage of the budgeting process, where you have the bicameral meeting, at sa bicameral, konti na lang ang nagpa-participate dyan. Konting representative mula sa House of Representatives at konting representative sa Senado. Sila na yung magpa-finalize ng budget. At yan, kadalasan, minsan closed door, minsan confidential pa nga kung saan ginagawa yan. Walang access ang public sa minutes at bigla na lang natin makikita yung final na budget. Ang nakakatawa dyan, ang interesting kasi dyan, itong huling budget 2024, tinanong ni Senator Pimentel, si Senator Angara, what happened? Bakit yung unappropriated fund ng budget lumaki by almost 450 billion pesos? Very honest naman si Senator Angara na sumagot na, well, nagbigay daan ito sa mga pet projects ng mga kasama nating congressman at senador. So what they did is actually remove programs that used to be in the priority portion of the budget. They moved it to the unfunded portion. Tapos yung mga pet projects nila yung sinaksak nila. So in fact, if you look at the DPWH budget, it increased by 176 billion pesos after BICAM. So parang ganito yan, Shelo. Kung parang yung priority area, yung priority budget, parang yung Malacanang o yung presidente gumawa ng Word doc, 'di ba? Di ba parang gumawa ng Word doc. O ayan, malinaw 'yan ha. Ito ang submission ko. Pagkatapos pagdating sa Kongreso, yung mga congressman, yung Word doc in-upload sa Google Doc. Di ba? In-upload sa Google Doc. Pagkatapos sinabi nila, "Oh, Google Doc na. Share to all. Everybody has editing authority." Power. Di ba? Di ba? Tapos, ilagay nyo yung mga edit na gusto nyo at pinapasok. Parang ganun ang nangyari. Word doc, tayo sa headline, parang, wow, nagsubmit na ang Pangulo. Napakalinaw in black and white. Ito ang kanyang prioridad. We treat it like a PDF. We think na, sinubmit, and akala natin, yan na yun. PDF yan. Yun na yun. Yung pala, in-upload sa Google Doc, tapos ginawang shared file sa mga congressman, tapos yung mga congressman may editing powers. Parang ganyan ang nangyayari sa budget. Yeah, so tas pwede mong pagpalit-palitin yung section kung anong mga nakalagay sa kung saan. So kung halimbawa introduction mo, una 500 words, pwede mo lang yung gawing 200 words, ilipat mo yung iba. Pero ang mahalaga kasi doon, may limitasyon in terms of the number of words. So pagka sinabit ng presidente, sinabi, maximum 10 pages lang yan ha. Dapat pag lumabas yung dokumento na yan sa House of Representatives at sa Senado, dapat 10 pages lang yan. Pag sinabi ng national government... Bakit? Para hindi obvious? Hindi. Sa executive kasi sinabi, from the National Expenditure Plan, sinabi, 5 trillion yung na-forecast nating revenue. Yan lang yung dapat iba-budget ng Kongreso.
So, pwede mong ilipat-lipat yan. Gusto mo from DPWH, lipat mo sa DOH, lipat mo sa DSWD. Pero yung size ng pie na paghahatian ng iba't ibang ahensya, dapat hindi lumalaki. But that means, Shelo, that even the headline material of the dalawang headline material, di ba? Here is the budget and everybody is just looking at the one number, di ba? 7 trillion, di ba? Parang record budget, di ba? So yun lang ang nagagraph. Uy, lumalaki ang budget, di ba? Marami gusto. Then the second headline material is President identifies 6 priority areas, di ba? And these are the priorities. So you're telling me the figure you can throw out the window, and you're also saying even yung sinasabi na ipinagbubunyi na priority list at priority programs, even that is out the window? That's what's happening now, ha? In fact, pag sinabi nila, this is a 7 trillion budget, di nila sinasama yung unprogrammed appropriation na nilakihan nila. Di nila yung binibilang doon sa total budget, but it's actually there and they should be including it. At ang batayan kasi kung bakit nililimit natin, pag sinabing ito lang yung pie, ito lang yung paghahati-hatian natin, nasa konstitusyon yan. Hindi yan kasama sa mandato ng Kongreso na pwedeng palakihin yung pie. But what has been happening is that Congress is increasing the pie by increasing the size of the unprogrammed appropriation. Dalawa kasi yung portion ng budget natin eh. Isa yung programmed, ibig sabihin, ito yung may na-forecast na revenue galing sa taxes, galing sa kita ng mga GOCCs natin. So, na-estimate na natin yung revenue natin for next year, let's say 2025. Itong income natin. Ito yung income natin. Lahat nakikitain natin next year. Yung susweldohin ni tatay, susweldohin ni nanay, si kuya dito pa nakatira. So, yung sweldo niyan counted dito. Yung pinapaupahan natin na maliit na bahay doon sa Taguig, papasok natin yan sa income. So, alam natin kung magkano kikitain natin. Yan ang program. Oo. Ngayon, sasabihin natin, alam na natin yung kabuuang kita nating lahat. I-budget naman natin yan. Ano yung mga priorities natin? Tuition fee, babayarang lupa, mga amortization, pagkain, araw-araw, etc. Ngayon, may portion din ng mga utang kasama dyan, babayaran. May portion ng budget na tinatawag natin unprogrammed appropriation. Ito yung mga panahon na, baka magkaroon tayo ng extra na income, pwedeng pondohan. So, ibig sabihin, ang inilalagay mo dyan, yung mga hindi priorities. Paanong mangyayari yun? Halimbawa, OFW si tatay at bumaba ang value ng peso. Tumaas ang value ng dollars. So, pag binadala niya dito yung dollars, mukhang ang dami, di ba? Kasi may Nadagdagan. Di ba? So, may extra income pa ngayon. Kung humina ng, let's say, 10% ang peso, ibig sabihin actually nun, meron kang additional kulang. 10%. So, mangungutang ka ngayon. Mga ganun. So, itong unprogrammed appropriation na to, naglilista ka dyan ng mga projects na, sige, kapag nagkaroon tayo ng extra na income, popondohan natin yan. Sa context ng gobyerno, halimbawa, sa year na to, biglang may pumasang tax law na bago at in-implement. Magdadala yan ng bagong revenue na hindi bahagi nung unang budgeting natin, nung in-estimate natin yung income natin. So, kadalasan, dapat hindi priority yung mga nandyan. Unfortunately, if you look at the unappropriated programs for 2024, from the original 8 items nung sinubmit ng presidente yan sa Kongreso, naging 50 plus. You're talking about 2023, di ba? 2024 budget. Okay, 2024, okay. Yung in-implement natin ngayon. It was originally yung sinubmit nung sinubmit ng 2023, ini-implement natin ngayon. 2024. So, nagsimula lang yan sa 8. Nang lumabas sa Kongreso, naging 50 plus. Tapos yun nga yung mga priorities. Biruin mo yung compensation ng ating mga healthcare workers nung pandemic pa, na hanggang ngayon hindi nabibigay. Napunta dun sa unprogrammed appropriation. Okay. It's fascinating for me and ang dami ko natututunan. And I don't know kung natututunan ko to, pero isang reflection ko ngayon is, ibig sabihin, the budget ultimately, the way it's working right now, is not actually a reflection of the priorities of the president. Yes. It's actually a reflection of the priorities of the legislators. Congress. Yes. Because they did nga,
is to transfer itong mga priorities na dapat pinaprioritize natin as a society dun sa program. Tapos yung mga pet projects nila yung pinprioritize nila. So, And then what is kung priority mo... Sige. Dahil nilakihan nila yung unprogrammed pa, sasabihin nila, hindi namin nilakihan yung pie kasi unprogrammed naman yan eh. Pero nilakihan nila by 450 billion. Diba? So pag tiningnan mo, lumaki talaga yung pie. They added the provision. Ito yung pinagtatalunan ngayon. They added the provision na giving the DOF the mandate to collect fund balances of GOCCs na nakakatawa kasi hindi naman yan necessary actually eh. Dahil yung mga GOCCs natin, nagto-turnover naman ng talaga ng dividends taon-taon. Kung nasa mandato mo, mag-turnover ng dividends sa national government. 'Di ba? Kasama na ngayon sa pino-forecast ng DOF. Pero kailangan nila yung ilagay. Maybe because specifically, hindi nga nila pinoint out na PhilHealth yung kuhanin na pondo, but in their minds, PhilHealth na talaga yung tinatarget nila. And that's what's happening right now. Yeah, and PhilHealth is not a tax, di ba? Those are contributions. But at the end of the day, it still redounds to the money of people. Yes, diba? So doon sa mga unprogrammed and unappropriated part, the only way, because we didn't know kung saan huhugutin yung pera para pondohan to, di ba? The only way mapopondohan mo yon is either to tax the people or to borrow. Borrow. Yes. Diba? Kung hindi mo kukuhanin yung PhilHealth. Kaya nga. But I'm just lumping it together, di ba? Para lang it's easier. Kasi kesyo sa buwis kunin yan, or kunin diretso sa contributions sa PhilHealth. At the end of the day, sa akin kinukuha yan. Yeah. Di ba? Yeah. Okay. Sige. Okay. Now, I'll wrap up this first part of our discussion by just bringing it back to kanina sabi natin. So ganito pala, because I kept asking, how does the budget reflect the priorities of the president? And we're now getting the impression that actually, by the time lumabas yung budget, hindi na priorities ng president yan eh. Priorities na yan ng napakaraming mga politiko na dahil yung Word doc ginawang Google Doc and everybody was able to edit and insert whatever they wanted to insert. But that doesn't get the president off the hook. Because at the end of the day, one is siya pipirma nun, di ba? He will be the one to approve that budget. He will be the one to implement it on behalf of those who inserted it. And then finally, he's the one who uploaded it as a Google Doc. Di ba? Parang At saka yung executive branch. We attend the hearings. Pinipresent natin tong budget na to, dinidepensahan kung bakit importante. Tinatry i-rationalize kung dapat ba talagang bawasan, dapat dagdagan. So, there should be a process. Diba? And I think the economic managers have to be really on the same page and guiding Congress. Na hindi mo talaga pwedeng dagdagan yan kasi ibig sabihin, dadagdag na naman tayo ng deficit. Ito lang talaga yung kaya nating revenue. Ito yung pinangako ng presidente. Trabaho yan ng executive na siguraduhin nire-reflect. So, tama kayo. It's a big question. Babalik yan sa presidente. So, kung naniniwala siya sa fiscal prudence at yung good fiscal management, number one, he can veto certain provisions of the budget. So, ang tanong ay, alam ba talaga ng presidente, nire-review ba nila, or kasabwat yung presidente sa pagre-realign ng budget na to? Kakatapos lang ng isang podcast namin ni Carl Javier, na CEO natin dito sa Puma Podcast. And actually, we were talking about the president, and he raised that question in terms of presidential style, diba? If you can call it that. Is this the president delegating, in this case, finalizing the budget and so on? Or is it just laziness and saying, oh yan, nasabit ko na homework ko, kayo nang bahala dyan? Or is it for lack of caring? For lack of caring what happens to his submitted budget? And what's a fair way of putting it? Given also as you pointed out na hindi lang naman to basta-bastang kongreso, diba? Kaalyado niya lahat to.
yung Minsan niya speaker, yun. pinsan niya yun. Pinsan niya yan. BFF niya yan. From all accounts, pinapakinggan niya yan. One of the loudest voices in his ear. So when he submits a budget that basically passes through Congress and it emerges hard to recognize, is that out of passivity? Or was that, in fact, the opposite of passivity? Was he in fact, part of the design of let's give the headline material to the public, and then by the time it comes out, people will forget everything that I said. I would assume na parang mas matalino yung dating kung part ka ng decision process at co-opted ka ng lumabas na budget kesa naman yung passive ka lang or tamad ka. Diba? Or wala kang vision sa country, so kung ano na lang yung lumabas sa House, sa Senate, okay na yan. So I'm giving him credit pa kapag sinabi kong co-opted siya dun sa pag-budget na lumabas. Ang ganda naman ng swabe naman yung pagkakalagay mo na gano'n. Now, let's give him credit that he is smart enough that he knows what is going on here. Diba? Yeah. That's as far as the credit you will give. Yes. I hope so. Pero kasi, but the result is on your still other displaying, points, diba? Doon lilitaw yun eh. Kasi, I mean, the SONA is just an enumerations of programs and projects. But from a policy perspective, I'm hoping for a deeper discussion kung ano yung mga basehan, guidance ng mga programs and projects na to. Like for example, nung minention niya na about technology and digital arts. Diba? I was hoping he will discuss a very concrete program on industrial policy and the need to strengthen certain sectors na while we are inviting foreign investment, there's a need to strengthen our domestic market. Parang ganong naratibo man lang, diba? And these are the strategies. At ito yung mga sektor na tututukan natin. Pero the way he presented it, it's really just an enumeration. Parang grocery list. Ito yung mga gagawin natin, diba? Walang linaw. So, maaari nga rin, ayan na, in-enumerate ko na, bahala na kayong pondohan yan. Yeah. No, siguro yun din yung gano'n natin mapapagtahi ulit yung inumpisahan natin. That's what the SONA is for. The SONA, you don't expect a lot of details on the SONA. You want the SONA to provide the framework, gaya nga ng sabo, and the direction. Diba? Hindi lang sa paano tayo humantong dito, sa kinatatayuan natin sa state of the nation right now, pero ano ba yung nakikita pa natin sa dakong paroon, di ba? At saan ba pa tayo papunta? But what you're saying is baliktad ang nangyari, di ba? Instead, there's a lot of reporting, pinahaba mo yung report mo, dahil mong datos na binigay, but you lost parang nawala actually yung direction, the visioning, the marshalling of the nation na doon tayo pupunta ngayon. Diba? At ganito natin gagawin. In the meantime, the budget na sinasabi natin na sumunod, doon mo ngayon dapat makikita yung detalye. Diba? Yes. Pero, yun nga, walang nangyayari. In other words, baliktad. Yung budget naman ngayon, framework lang yan. Kayo magpuno ng detalye. Paano mo i-implement yung mga infrastructure projects? Na ini-enumerate kung wala tayong pang counterpart dun sa foreign loans na niloloan natin. Nilagay dun sa unappropriated. Di ba kala ko ba mga tao ng presidente, lahat yan, align lahat sa kanya. Bakit itong mga sinasabi niyang priorities nandun lahat sa program, no? Doon sa budget, gusto ko lang may reform tayong kailangan i-push dyan eh. Di ba sabi nga natin, hindi yan sexy. But once in a while, we still watch the live stream. Pero yung sinabi ko kasi, na yung mga hocus-pocus na nangyayari sa budget, kadalasan yan, nangyayari na doon sa BICAM, na kung saan konti na lang yung naglilinis ng dokumento. Konting powerful individuals from the Senate and konting powerful individuals from the House. The reform we need, and we should demand from the Senate President and the House Speaker, is i-live stream din nila yung BICAM. And please make the minutes of BICAM meetings, hindi lang for the budget but for all policies, for all bills deliberated by Congress. Make the minutes public so that we can make this congressman and senator accountable. Malaman natin kung sino yung may brilliant idea na kuhanin yung
PhilHealth money. Mm. Di ba? Hindi natin So alam for ngayon full, kasi for full transparency, yung Google Doc natin dapat may track changes. 'Di ba? Yes. Kahit sa ano pa yan, dapat nakikita natin. Okay. So tatapusin ko muna doon. For now, let me say thank you po for following this Teka Teka. Ako po si Robbie Alampay, Puma-podcast. Papasalamat kay Shelo Magno. I'm signing off because there will be a part 2. I want to ask Professor Shelo, how to be you po? Yeah, kasi despite everything that we talked about here, at the end of the day, I am not an economist. You are not an economist. And tuwing may nangyayaring ganito, na SONA or budget or may usapin ng economy, alam natin ang ginagawa nating lahat. Inaantay natin kung anong sasabihin ni Shelo Magno. Inaantay natin kung anong sasabihin ni JC Punong Bayan. Inaantay natin kung anong sasabihin ng mga ekonomista natin, ng mga experts natin. But Shelo, is there a way na habang hindi ko pa kita inatay at habang nanonood mismo ako ng SONA, at the very least, I'm asking the same questions that you're asking and I can be a better viewer and I can be a better citizen. Yan po, sa part 2, maraming salamat po. Goodbye. At maraming salamat po for following us. If you like the conversations that we have here on Teka Teka, paki-subscribe naman po, paki-like naman dyan, paki-smash naman ng like button at subscribe. And follow us on Teka Teka dito po sa Puma Podcast. Ako po si Robbie Alampay. Maraming salamat po. Abangan niyo po ang part 2 ko with Professor Shelo Magno.